Praise the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isa nga pong malakas palakpakan tapos ngayon. Hallelujah. This day is a very memorable day. Hindi lamang yung dahil mayroon po tayong mahalagang gagawin, kundi yung makita po natin yung kasagutan ng ating mga panalangin. Itong mga nandito sa harapan, alam po namin mga pinagdaanan ninyo. And we have been praying for you ever since nangyari po yan. And truly, God is so good. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. And I believe na sa mga experience ninyo, the things that have happened in your life, ito isang napakalaking patutuo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. So, ipahayag po niyo sa mga tao na even in the midst of trials, even in the midst of mga seemingly hopeless situation, ang ating Panginoon sa kumikilos. Just trust Him. Amen? Hallelujah. Kaya welcome po kayo sa ating gawain ngayong umaga. Okay. I don't know if you are familiar with what we call yung 400 meters relay, sa mga track and field, di ba? Mayroon pong 4 na runner and every runner is going to run mga 100 meters. But then, along the way, they have to pass the baton. Di ba? May papasa po sila gano'n. At after 100 meters and doon, naghihintay na, tumatakbo na yung isa. Kaya dapat yung pagpapasa ng baton ay talaga namang maganda ang pagkakapasa. So, dahil kung hindi maganda ang pagkakapasa, mahuhulog yung that would be several seconds na mawawala doon sa time mo at talagang mahuhuli ka sa doon sa race. Nangyari po ito sa US Women's Olympic Team sa track and field that was during the Beijing Olympics. Sila po ang number 1 na kumbaga limadong-limado po sila na mananalo. They have the fastest runners. Pero ang mga ito po, doon po sa huling yugto ng 400 meters, the last 100 meters, hindi po maganda yung pagkakapasa ng baton. Nauna na sila eh. They should be the first one to reach yung pong finish line. Pero nagkamali po ng pasa. Kaya nahulog ang baton. Kaya ano pong nangyari sa US Olympic, yung women's team, natalo po sila. Yung ba sayang, They should have won. If only, maganda po yung pagkakapasa ng tinatawag po natin na baton doon sa 400-meter race. So, relating it to our Christian life, it is very, very important that whatever we have, ay maipasa po natin ng maayos sa mga susunod na mga generation. Kaya nga po ito yung binabanggit ni San Pablo, 2 Timothy chapter 2, verse 2, na kung ano yung mga napag-aralan ninyo mula sa amin, ay hindi lamang yung mananatili sa inyong mga puso, but you have the responsibility to transfer. Ilipat ninyo ng maayos yung tamang katuruan sa mga sumusunod. Dahil kung nagkamali, mali na yung mga susunod. Merong isang parlor game na ibang bulungan. Ibubulong mo yung sa isang tao, and then you have to share it to the next one. Pagkatapos nagkakamali na along the way, nagbabago-bago yung sentence. Hanggang sa yung pinakahuling tao, iba na yung sinasabi kaysa yung supposed to be na statement na unang sinabi doon sa first person.
Kaya ito po yung nagkakamali. So, it is very, very important mga kapatid na tama yung ating ipapasa. Tama yung ating pamamaraan. Tama yung mga bagay-bagay that because it would be our responsibility sa ating Panginoon kung mali. Kaya we have to be very, very, very sure ng ating pong, especially sa spiritual nating mga buhay, ay tama po yung ating ipinapasa sa ating susunod na generation. And we have to do it properly. Tamang paraan, tamang pagkakapasa. And today we are going to pass what we call the spiritual baton. Spiritual baton. Kaya makikita po ninyo in a short ceremony mamaya how we are going to do it. Ipapasa po natin yung leadership, spiritual leadership baton sa mga susunod po nating mga leaders. And I will make them understand. Yung maintindihan po nila, ano nga ba itong kanilang yung kanilang sinusunggaban. Kasi yung baton, they have to hold it. They have to really understand what entails, what it takes for them para ang nasimulan, yung mabuting balita ng ating Panginoon ay maipasa properly sa mga susunod na mga generation. Okay? So, sabi nga po ng ilang mga Bible scholars, if the spiritual baton has not been passed on properly, ilang taon lamang po ay mawawala o mapapa. The Christianity will be gone. Dahil mali na. Magiging mali. So it's very, very important. It is our responsibility. Ngayon, titignan po natin yung halimbawa ng pagpapasa ng ating Panginoon. No? Alam niyo ang ating Panginoon, mayroon siyang magandang plano. Ang relationship ng Diyos, ng tao sa Diyos ay naputol dahil nga po sa kasalanan. And it is the will of the Lord na ma-restore yung relationship na yan. Kaya, ever since, wala pang ating Panginoong sa pagkakatawang tao, siya nandun pa sa piling ng Ama doon sa langit, mayroon ng plano ang Diyos para sa salvation ng mankind. No? From the beginning, andun na yung plano niya. And He has to use people, and He chose the Hebrew nation, yung mga Hebreo, para gumawa ng isang team. Para sa pamagitan ng team na ito, ay may pahayag sa lahat ng mga tao ang kabutihan, hindi lamang ang kabutihan ng ating Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon, ang pagpapatawad ng Panginoon, at ang pagliligtas ng ating Panginoon. So, pinili po niya si Abraham, si Sarah. Nung simula, si Abraham po ay napangakuan ng ating Panginoon na siya ay magiging ama ng maraming mga salinlahi, tribes, nations. Kasindami po ng mga buhangin sa dagat at kasindami po ng mga bituin sa langit. Pinili ng Panginoon si Abraham at Sarah para sila po ay manguna doon sa team. Kaya mapalad po yung mga Hebreo, sila ang pinili ng ating Panginoon. Na sila ang gagamitin, they will be the vehicle or instruments by which the love of God will be shared sa lahat ng mga tao. Kaya napakapalad po nila. No? Ngayon, nakita po natin yung from Abraham, he passed it on to Isaac. And then, today we'll be looking at how Isaac passed the baton sa susunod po na magiging leader ng Israel. Kaya tumayo po tayo lahat at ating basahin sa Genesis chapter 28. Okay, bigyan ko kayo ng few seconds para buksan po yung mga cellphone ninyo. Dahil diyan po tayo magbubulay-bulay diyan sa Genesis chapter 28. Okay, basahin po natin una mula sa verse 1 hanggang verse 4.
sa Tagalog. Genesis 28, from verse 1 to verse 4. At tinawag ni Isaac si Jacob, at siya ay binasbasan. Pinagbilinan at sinabi sa kanya, huwag kang mag-aasawa sa mga anak ng Kanaan. Tumindig ka at pumunta sa Padan-aram sa bahay ni Betuel na ama ng iyong ina. Mag-asawa ka roon mula sa mga anak ni Laban na kapatid na lalaki ng iyong ina. At naway pagpalain ka ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ikaw ay pasaganain at paramihin upang ikaw ay maging isang malaking bansa. Naway ibigay sa iyo ang pagpapala ni Abraham sa iyo at sa lahat ng iyong bini upang ariin mo ang lupain, iyong pinaglakbayan na ibinigay ng Diyos kay Abraham. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkabasa ng iyong mga salita. I pray that you will bless ang aming pong pagbubulay-bulay ngayong umaga in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Makakapuno po tayo. Ang ating pong tema ngayong umaga is passing the spiritual baton to the next generation. So we have to take note that from what we have read, Isaac was the one holding the baton. And he knew that he's about to pass it on. Ipapasa po niya sa susunod po na magiging leader ng Israel. And we know yung tradition is that the leadership of the tribe or of the nation will be passed on to the eldest son. Okay? So, yung eldest son ni Isaac ay hindi naman si Jacob, si Esau. Siya yung eldest. Pero makikita po natin dito sa ating binasa sa verse 1 ng Genesis 28 na si Jacob ang tinawag ni Abraham upang sa kanya ay ibigay o ipagkaloob yung pagpapala at ipapasa niya ang pagiging susunod na pagiging leader ng Hebrew nation. Kaya ano ang nangyari? Anong gawin? Bakit kay Jacob ipapasa ang baton na ito? Doon sa verse 1, sinabi po ron, at tinawag ni Isaac si Jacob, at siya ay binasbasan, pinagbilinan, at sinabi sa kanya, Isaac called, blessed, and instructed Jacob. Hallelujah. Kaya, makita po natin dito na andun na, that Abraham is aware of the ipapasa na nga niya, matanda na siya. But then, hindi po natin nakita dito sa ating mga binasa na ang ating Panginoon o kaya andun yung direct na instruction ng ating Panginoon kay Isaac kung kanino ipapasa ito. Although, alam natin, sabi ko kanina, there is that tradition to pass it on to the eldest son, pero hindi po inilagay dito, the very direct command of the Lord for Isaac to pass the spiritual baton to Jacob. Kaya, ngayon, para maliwanagan po tayo, babalikan po natin doon sa Genesis chapter 27. Genesis 27. Doon sa verse 46. Para maliwanagan natin bakit kay Jacob, hindi kay Esau. Doon sa 46 ng Genesis 27, sinabi ko rito, at sinabi ni Rebecca kay Isaac, ako yamot na sa aking buhay dahil sa mga anak na babae ni Het. Kung si Jacob ay mag-aasawa mula sa mga anak ni Het, na gaya ng mga ito mula sa mga anak ng lupain, ano pa ang kabuluhan ng buhay sa akin? So, dito sa Genesis 27, we can see that Rebecca was grieving. Siya ay nalulungkot sapagkat ang kanilang anak na si Esau ay hindi sumunod sa mga tagubilin ng kanyang mga magulang. At siya ay nag-asawa ng mga
babae sa lupain. Ang ibig sabihin, ito yung mga Gentile people. Ito yung mga tao na kanilang nadatnan doon sa lugar na kanilang pinuntahan. No? Gentiles. Walang pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya sabi nga ni Rebecca, ako'y yamot o ako'y nalulungkot na sa aking buhay. No? Dahil sa mga babaeng ito na napangasawa ni Esau. We can just imagine, no? Kayo po yung mga Christians, and then ang iyong anak na pag-asawa ng hindi manampalataya, di ba, minsan nagiging dahilan niya ng problema sa sambahayan. Di ba? Minsan, pag araw ng Biyernes, araw ng Linggo, hiwalay. No? Punta rito yung isa, punta doon yung isa. Yung pang walang pagkakaisa sa pananampalataya. Hindi nila naranasan yung pag-ibig at pagpapatawad ng ating Panginoon. Kaya sabi nga ni Rebecca, ako'y nalulungkot. No? Dahil nag-violate sa Esau sa utos o yung from the beginning pa na ano ito, na command o yung utos na hindi sila pwedeng makipag-asawa sa mga Gentiles ng lupain. Pero makita natin ito, may sarili silang kaisipan. Ano? Kasi ang nais ng ating Panginoon, yung willing po tayo, obedient po tayo, because we love the Lord, we are doing something, no? Just like yung pagkakalob kanina, we are doing it, we are giving, because we love the Lord. Hindi dahil ito isang malaking obligasyon natin. Hindi natin yan obligasyon. We are doing it, we are giving because we love God, and we wanted to honor God. No? At ito rin po, no? Hindi po pwedeng pilitin ng isang tao na gawin yung bagay na hindi naman bukal sa kanyang kalooban. Kasi si Esau, although siya po ay isa rin sa mga leader ng Israel, is that he violated yung kanilang mga batas. No? Kaya ito yung dahilan, mga kapatid, na tinawag ni Isaac si Jacob upang siya sa kanya ipagkaloob yung pagiging leader ng nasyon ng Israel. Doon sa verse 4 sa Genesis 28, sinabi rito, ito, naway ibigay niya sa iyo ang pagpapala. So, Isaac now is talking to Jacob. At sabi ni Isaac, naway ibigay niya sa iyo ang pagpapala ni Abraham, sa iyo at sa lahat ng mga binhi upang ariin mo ang lupaing iyong pinaglakbayan na ibinigay ng Diyos kay Abraham. So, Isaac could have passed the baton readily sa sino man yung kanyang nais na pagbigyan nito. And even kay Jacob. No? Subalit, siya po ay naghihintay ng isang direct na revelation mula sa ating Panginoon. Ang ibig sabihin nito, hindi po si Isaac ang nagtatalaga, ang nagsasabi kung sino magiging leader ng Israel, kundi he is waiting for the direct revelation from the Lord. No? Kung sino nga talaga ang kalooban ng ating Panginoon. No? At ito po yung ginawa natin na proseso. No? Sa inyo po na first time lang dumalo, maaaring hindi po nyo naintindihan yung background. Kasi po, we are now on the process of passing on yung leadership baton. No? Kasi po, ako po'y hindi naman magre-retire. No? Ako po'y hindi naman dahil matanda na ako, dahil 60 plus pa lang ako. No? Kundi, mayroong perfect time ang lahat ng mga bagay. No? That's why, kailangan nating pumili ng mga people who are, yung talagang andun yung kanilang commitment sa gawain. They love the Lord, they love the work of the Lord. No? At ito nga po, na even since last year, ay nandun na po that the Lord has impressed upon us several of our pastors who can be members of the leadership team na sinasabi po natin. Kaya nga mayroon po tayong mga sector na mga overseers para doon pa lang ay they will be trained already on how to handle
churches, parang training ground. And from among them, yung apat na ito, ay doon po yung kukunin yung ating magiging senior pastor later on, who will be installed next Friday. So itong apat na ito, ang magiging bubuo ng tinatawag na leadership team ng FLCC. Now, although I have somebody in mind, no? Subalit hindi ako ang pipili. I ask the Lord, Lord, give us the wisdom. Kung sino ang iyong ninanais, Panginoon, na aming ilalagay, no, sa leadership position ng pagiging senior pastor. From among the four overseers, yung mga sector overseers natin. At ito nga po yung kagandahan ng yung nagkakaisang damdamin, nagkakaisang puso, iisa po yung ating direksyon. So, meron po tayong tinatawag na Council of Servant Leaders. Ito po yung mga from all of our churches dito sa Kuwait, sila po yung mga napili, no, ng Panginoon na manguna. Actually, all of the members of the Council of Servant Leaders are pastors. No? Sila yung mga pastor. Yung proseso ng pagpili sa kanila ay gaya din po ng pagpipili ng isang pastor. So from the CSL or Council of Servant Leaders, ay doon po tayo, for example, kung mayroon pong mag-arise na vacancy o mayroon pong magkaroon ng bagong mga churches, ay doon po natin kukunin sa mga miyembro po ng Council of Servant Leaders ang ilalagay po natin na pastor sa mga church na ito. Kaya, ginamit po natin ang mga pastor na ito to pray. Hindi po sila pipili, hindi po sila bumoto. Ang pagiging senior pastor, hindi ko yan pinagbubutuhan, kundi ito po yung kalooban ng Panginoon. And how do we know the will of the Lord? Pray. Diba? So I asked them, no, pray to the Lord. Sino nga ba ang will ng Panginoon na kanyang ilalagay bilang senior pastor? And they prayed. At kagabi nga ay nandun na through technology, hindi na yung sila nagte-text, mayroon kitang QR code, tapos diretso na roon sa ating kapatid na siyang tumingin doon. And they were able to arrive at yung magiging senior pastor po natin. And I will be announcing it towards the end of the service. Kaya kung alis po kayo na maaga, hindi nyo malalaman. Hindi ko yung ilalagay sa Facebook. Kaya mag-remain po kayo. Kaya yun po yung ating proseso na ating gagawin. So today we'll just be handing over yung baton. Yung baton. Sa apat na ito. Kasi ang leadership ng ating church cannot be handled by just one person. Kundi to be handled by a leadership team. I understand the situation. Mayroon kayong mga trabaho lahat at mahirap. No? And nung ako'y full-time, kaya maybe nagagawa-gawa ko, pero kailangan ko pa rin yung tulong ng lahat. No? So ito po yung pagbabagong gagawin po natin for the next generation, for the next chapter ng FLCC Kuwait. No? Meron po tayong leadership team. At ang leadership team pong ito ay binubuo ng ating mga overseers plus yung ating admin and yung ating finance. Mga 6 o 7 tao po ito na binubuo. Bumubuo po nito. Hallelujah. So, ito po yung ating procedure. Now, paano natin masasabi na si Esau ay hindi siya hindi pwedeng siya ipagkatiwala ni Isaac, yung tinatawag na leadership ng nation ng Israel. Doon po sa verse 6 to 9, same 6 to 9. Nakita ni Esau na binasbasan ni Isaac si Jacob at siya'y pinapunta sa Padan-aram upang doon mag-asawa. At nang siya'y basbasan ay pinagbilin sa kanya, huwag kang mag-aasawa sa mga anak na babae ng Kanaan. No? So ito po yung bilin ni Isaac kay Jacob.
Narinig naman yan ni Esau. At sabi sa verse 7, at sinunod ni Jacob ang kanyang ama at ina at pumunta sa Padan-aram. Kaya't nang makita ni Esau na hindi nakakalugod ang mga anak ng Kanaan kay Isaac ng kanyang ama. So yung mga babae doon sa Kanaan, hindi yan nakakalugod sa kanyang ama. Anong ginawa ni Esau? Pumunta si Esau kay Ismael. Sino ba si Ismael? Si Ismael, yung anak ni Abraham kay Hagar. At kinuhang asawa si Mahalat na kapatid na babae ni Nebayot at anak ni Israel na anak ni Abraham, bukod pa sa mga asawang mayroon na siya. So sa isang obedient child, characteristic po na isang leader, isang pinuno, andun yung obedience, di ba? Kung ito yung kinikilala mo, you respect your father, you respect the leader of the nation, you have to obey. And Jacob obeyed. Pero si Esau, narinig na nga niya na ayaw ng kanyang amang mapangasawa yung mga babae sa lugar na yun. Iyon pa ang kanyang ginawa. So, karapat-dapat ba siya na maging leader ng Israel? No? So, instead na siya may mag-obey, ay yung against, nais niyang galitin yung kanyang ama. Yung kanyang sa paggawa po ng bagay na hindi nakakalugod sa kanila. At doon pa lang, disqualified na si Esau. Ano naman ginawa ni Jacob? Jacob listened and he obeyed. Nagpunta sa doon sa sinabi ng kanyang ama, sumunod, and this qualified him to be the next leader of Israel. Makita po natin, sayang, ang daming pagkakataong sinayang ni Esau. Nung una, di ba, dahil sa gutom na, ipinagpalit niya yung kanyang pagiging firstborn sa pagkain. Kaya, sabi niya, anong gagawin ng pagiging firstborn? Gutom ka naman. Diba? Anong magagawa ng isang Kristiyano wala ka namang pera. Bisa doon tayo naloloko ng diablo, mga kapatid. Pinagpapalit po natin yung blessings that are in our hands, being children of God, sa mga pansamantalang mga bagay ng mundong ito. At later on, pagsisihan natin. Ito po yung ginawa ni Esau. Kaya si Jacob, nag-obey. Kaya, mga kapatid, sa FLCC leadership, itong apat na ito na ating mga kapatid, I have been with them since the beginning of time. At maraming mga pagsubok ang dinaanan ng ating church kasi ganun po ang church. Kung kayo po'y maghahanap ng church na perfect, walang problema, hanggang sa mamatay tayo, hanggang sa dumating ang Panginoon, hindi po tayo makahanap ng ganung church. Mayroong mga problema. At maraming mga challenges, especially in leadership. At ito nga po sinasabi ko sa ating mga leadership team, maraming challenges. It's good to be known as the leader, sector overseer, tagapamahala, tagapanguna. Ang gandang pakinggan. Hindi nyo lang alam the problems that are being encountered ng leadership. And many of those problems, hindi naman pwede namin i-share sa inyo. We just share it to the Lord. At saka within yung mga kapatiran. Marami akong mga bagay-bagay, I share to them. Mayroon kaming marami kayong mga bagay, mga problema namin, pinagdadaanan namin, even right now. Hindi nyo alam, pero alam na mga ito. I share to them. I can trust them that they can be trusted also to lift up itong mga bagay-bagay pong ito. So, ipinakita po nila ang kanilang loyalty sa ating Panginoon because God is the foundation of FLCC. Sa mga nakaraan, marami pong mga tao na iba po yung kanilang mindset. They are after positions. Position ng leadership. Position na May nagsabi sa akin, Pastor,
pag hindi mo ako pinag-preach, aalis na ako sa church. Imagine, ang lakas ng loob. Ganyan po sa church. Maraming iba't ibang uri po ng tao. And these brethren, although mayroon din silang mga imperfection, kapareho ko, imperfect din. Subalit, ipinakita po nila ang maturity. Especially sa mga panahon na talagang matindi po ang pinagdadaanan ng ating church. They have shown maturity, loyalty sa ating Panginoon. Hindi loyalty sa atin dahil pag loyalty kay Pastor June, pag bumagsak sa Pastor June, bagsak din sila eh. Because they believe on the vision, they believe on the mission of the church. At ano mang mangyari? Andito pa rin sila na nakaalalay, na sumusubaybay upang magpatuloy po maisagawa the purpose by which God has chosen them. No? The purpose by which God has established itong church na ito para po may pakilala ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya, si Jacob po ay nag-obey. Pangalawa, God spoke to Jacob through a dream. Doon sa verse 13. Pagkano yung verse 13? Ang ating Panginoon, ang kanyang ipinapaalam talaga ang kanyang kalooban. Ano? So, there is a dream. At dito, personally na tinanggap ni Jacob ang promise mula sa ating Panginoon. Sabi sa verse 13, at narito ang Panginoon ay nasa kataas-taasan yon at nagsabi, ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama at ang Diyos ni Isaac. Ang lupang tinahigan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi. So there is a direct confirmation. Yung mga promise ng ating Panginoon that He has given to Abraham and to Isaac that is being passed on kay Jacob. Pero remember at this point, hawak pa rin ni Isaac ang baton. So, ano po ang dapat na gawin ni Jacob para kanyang matanggap yung pangako ng ating Panginoon? Is for him na kunin yung baton na yon. Yung kanyang tanggapin, yung kanyang akuin yung promise. Yes, Lord, that's for me. Kaya ano po ang ginawa ni Jacob? Sa verse 16 to 17, pagpapatunay na kanyang tinanggap ang promise ng ating Panginoon, nagising si Jacob sa kanyang panaginip at nagsabi, tunay na ang Panginoon ay nasa dakong ito at hindi ko nalalaman. Next verse. At siya natakot at kanyang sinabi, kakilakilabot na dako ito. Ito'y hindi iba kundi bahay ng Diyos at ito ay ang pintuan ng langit. So, he realized the very presence of the Lord at that particular place. At bilang pagpapatunay, bilang pagpapakita sa ating Panginoon yung acceptance ng kanyang ng baton na yon, ng leadership, ay ginawa po niya, he memorialized. Inalala po niya yung lugar na yun mismo na kung saan nagpakita ang ating Panginoon. That forever it will be remembered by the next generation. Alaala, itong naisang Panginoon di ba? Tuwang-tuwa ang Panginoon na siya ay ipagtatayo ng isang dambana. Di ba? Whenever the Israelites, they were able to pass through difficulties, no? Sila ay nagtatayo ng dambana, and that dambana is yung mga stones, ano? Maglalagay ng mga bato at this point, and this place shall be known, sabi niya, as Bethel. Ang ibig sabihin po ng Bethel, the house of God. Kaya doon po lumabas yung word na Bethel, house of God. It would be remembered from generation to generation. The name of the Lord shall continually be praised. Kaya yung mga Israelita, whenever they pass through that place, oh, this is Bethel. This is the house of God. This is the place wherein God has given the promise, has confirmed the promise to Jacob. Yan po yung pag-alala. Ginap po niya yung baton na yun. And as that baton, makikita nyo lang, siguro ilalagay natin, hindi naman
Baka mamaya sambahin nyo, ilagay natin dito eh. No? Pero tingnan natin kung paano. I would want you whenever you see that baton, is that nandun, the leadership has been passed and you have that responsibility na ipagpatuloy yung takbuhan. At kayo rin naman, pag nakikita niyo yung baton na yan, ang aming mga leaders, they grab that baton, that promise ng ating Panginoon. We will continually support them to be able to run the race hanggang matapos po, hanggang sa hangganan. Hallelujah. Inalala niya. He made a commitment to God. Ito pang maganda eh. Verse 22. Hindi lamang niya inalala. Tingnan sa verse 22 kung ano ang ginawa ni Jacob. Nawala na. Ito, basahin ko. Wala pa. Okay. Ang batong ito na aking itinayo bilang bantayog ay magiging bahay ng Diyos at sa lahat ng ibibigay mo sa akin, kausap niya ang Panginoon, at sa lahat ng ibibigay mo sa akin, ay ibibigay ko ang ikasampung bahagi sa iyo. Pinag ko siya, yung tithes, hindi naman yan. Noon pa, wala pa yung tithes ng mga pinag-uusapan, andun na. Those men of God, andun na yung part ng kanilang commitment, Lord. Because I love you, ibibigay ko ang ikasampung bahagi ng aking mga ari-arian sa iyo. Because of love. Hindi naman sinabi po, mag-tithes ka. Hindi. Dahil, Panginoon, iniibig kita eh. Whatever pleases you, Panginoon, gagawin ko. Kaya, yung pong kaya ito, gumawa pa silang commitment. So from all of this, he obeyed, listened and obeyed his father, and then he personally received the promise from the Lord. And thirdly, he made a commitment to God to worship Him by remembering, di ba? Yung bandana, yung bantayog or yung dambana na yon, remembering Him, and that he made a vow. Although hindi naman siya nare-require ng Panginoon, Lord, whatever I have, I will give a tithes of everything that I have. Kaya mga kapatid, ito ang ating gagawin. We'll be passing the baton of spiritual leadership sa ating mga leadership team. At pag ginawa ka niyo, ibig sabihin, it is a responsibility. Now, why would I want you to witness? Kasi pwede naman pag-usapan na lang namin to. Magkape-kape kami sa Starbucks. O kaya mag-gimmick-gimmick ng konti sa isang 5-star hotel. Diba? Pwede na pag-usapan yan eh. Pero, kami-kami lang. I would want you to witness the commitment that they have. And not only to witness, but siyempre, ito yung mga leader ninyo eh. Pwede ba yung maging leader na walang mga disciples o mga taga-sunod? Kaya mamaya tatanungin ko rin kayo. If you are willing to follow, you are willing to be with them in running the race. And that is what I would like to, diba? Kasi babalik-balik naman ako rin sa Kuwait eh. Gusto kong makareceive ng magagandang mga balita from this overseers that you are continually running the race with them. At hindi lamang yun, dati-dati tayo pa lang, mamaya-maya, may mga bit-bit tayong mga batang maliliit. Well, sa physical, maaaring yun kasi mag-aasawa itong mga dalaga, mga anak yung mga yan. Gusto ko makita spiritual. Spiritual. That every now and then, Pastor, may bago naman tayo rito na church, may bago naman tayo dito, may ganyan. And people, yung mga kapatid who have made a commitment to join us in the race, in running the race, Pastor, sila ay nag-commit to be the pastor, to be the leader of this church. Diba? Ang sarap tingnan. Hindi sayang ka. Parang hindi sayang yung ating mga ibinabahagi tulad nito. Hallelujah. Kaya ngayong umaga po, nais kong tawagin po yung ating mga overseers. Pastor Jope, Pastor Ver, Pastor Oka, and Pastor Rodel. Dito ka tayo.
Sa mga forma pala na yan. Hindi nagkakamali ang Diyos, di ba? Although God is no respecter of persons, ano? Pero ito po, ito yung nakasama ko sa hirap at ginhawa, itong mga ito. Personally, I've known them. At sila ay talagang minamahal po nila ang ating Panginoon. Nais kong sabihin sa inyo itong mga ilang salitang ito. Acts 20:24. Sabi po ni San Pablo, hindi ko tinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Jesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Hallelujah. Kaya, ito ay constant reminder po sa ating lahat. And every one of us should learn from what Isaac did. Isaac knew that he had to pass the baton sa mga susunod na mga leaders, and that's what we are doing today. So they will be responsible, mga kapatid, kasama po ng ating mga pastor, ang ating mga satellite churches and CSL, they will be responsible po sa ating ministeryo dito po sa Kuwait. Ako nandito pa rin naman. Whenever, siguro wala namang mga problema, punta-punta lang ko rin, pabiyahe-biyahe, para makita ko kayo. Pero the ministry, yung pang-araw-araw po na ministeryo ng gawain po natin dito will be left sa kanilang pangunguna. Plus, siyempre yung mga pastors natin. Okay. So, I will be focusing doon sa Global Ministries Philippines para naman yung mga pastor po natin sa Pilipinas ay ganito rin, na mai-redirect ang kanila pong mga ministry. I would want them to grow also. Magbunga ng maraming mga kaluluwa. Mag-disciple. Sa ngayon nga, may mga bagong challenges, may mga bago tayong mga contact, yung mga iba't ibang mga lugar internationally who would like to be partner with us. Kaya, ano po ang challenge? At sabi ko nga, habang malakas pa naman ako, nais ko na isaayos itong lahat ng mga ito. Kaya ito po yung isang prayer that just like how we did, how we prepared these people and every one of you here in Kuwait, ay ganoon din na maihanda po natin na ang mga kapatiran doon sa Pilipinas will be redirected. Mahirap po ang sa Pilipinas eh. Dahil maraming concern ng ating mga leaders. Hindi lamang gawain, kundi problema po nila yung mga ikabubuhay. And sabi nga, they have to work in order to provide sa kanila pong mga pamilya. Okay? Hallelujah. So, these people, they listen to God. They obeyed the Lord. Binuksan nila kanilang mga puso, tinanggap si Jesus bilang Lord and Savior. They obeyed yung purpose po ng Great Commission. Yun po yung ating pinaka-main na objective, to help fulfill the Great Commission in our generation. Okay, so nice kong tawagin si Pastor Dodi. Meron pa sa inihan, may talagang parang ito po yung wisdom ng Panginoon. Hindi ko naman sinabi Pastor Dodi yung specification ng basta ka ako, bahala ka na. Kung ito nga, gumawa ka ng isa pang ito, luhuran na may ikakasal kasi pero praise the Lord, mayroon pang verse dito. Then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? And I said, here am I, send me.
Dito ang Great Commission, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Always remember, ipapahawak ko ito sa kanila. Pero bago nun, hallelujah, ay nais kong tanungin po ang ating mga leaders na ito. In your presence, ano yung naririnig po ninyo na sinagot po nila ng hallelujah. Okay, so mga kapatid, do you commit yourself to be loyal members of the leadership team, tightly holding on to this baton, and run the race with speed and wisdom, and pass on the baton properly to the next generation when the time comes? Amen. Hallelujah. So, sa pangalan ng FLCC Kuwait, sa pangalan ng ating Panginoon, I am now passing the spiritual leadership baton sa ating pong mga sector overseers, simbolo po ng kanilang pagiging yung tagapanguna ng ating gawain dito sa Kuwait. Would you accept this, mga kapatid? Hawakan po ninyo. Tingnan niyo mga kamay ninyo. Yeah. Boldly. Yeah. So, hawak-hawak po nila. Ang ibig sabihin, they accepted the responsibility. Hallelujah. So, in the name of the Triune God, and in the presence here of the FLCC Kuwait family, as witnesses, I have passed the leadership baton to these God's servants. And they were now given the responsibility to lead FLCC in running the race set before us, with God's Word as the foundation. And the objective is to obey the Great Commission. And their confidence is not on themselves, but they have the confidence on the power of the Holy Spirit and the promises of God. Na gagawin ng Panginoon ang kanyang mga pangako. Hallelujah. Nais kong tanungin din ang buong congregation, mga kapatid, kayo ba'y nangangako na inyong susuportahan ang ating mga leaders na ito, inyong susuportahan ang inyong mga satellite pastors, at inyong susuportahan ang ating mga council of servant leaders sa gagawin po nilang pagtakbo upang maisagawa matapos ang takbuhan that have been set before us by the Lord. Sabihin po nyo ng malakas na Amen. Amen. Parang hindi malakas. Isa pa nga. Amen. Okay. Amen. And that is, mga kapatid, hindi po ito, parang drama lang or it is a responsibility na ginawa ninyo. You promise today to support them, pray for them, encourage them. No? Kasi sabi ko nga, mayroon din mga pagdadaanan ng mga ito. Encourage them. Pag nag-preach sila, pakinggan naman nyo yung mga preaching. Di ba? And pray. Napakalang po yung pray for them and their families. At talagang mga pamilya. Hallelujah. Amen. So, pakitanggap ko ito. Yung baon-baon ko. Pwede ba kayong lumuhod? Makakaluhod ba kayo while holding this? Move forward. Dito. Nice mo tawagin ang ating mga pastors and the CSL to come. Yeah. So, tama na yan. Yeah. Itabi mo na ito sa akin. Ipag-pray po natin sila. Pastors,
And then yung iba po sa inyo, dahil hindi naman lahat naka-lay hands dito, yung mga balikat po ng mga nasa i-lay hands niyo. Okay, you can spread po tayo dito. Okay, so, dito, lights dito kayo. Okay. Ang ibig sabihin po ng lay hands that nakikiisa kami sa inyo. And at the same time that they are being laid hands ng ating mga kapatid. Pwede bang kayo rin? Kasi nag-amen na kayo kanina eh. Makiisa rin po kayo sa ating gagawin ngayon. Hallelujah. At atin po silang i-anoint ng oil. Ang ibig sabihin ng anointing ng oil, yung that they will remember always that ang banal na spirito ay laging sumasa kanila. Kapangyarihan na siyang magbibigay sa kanila ng lakas, encouragement, empowerment. Walang iba kundi ang banal na spirit. So I'll be anointing oil on them one by one. Hallelujah. Hallelujah. Pastor Jopet, by the authority vested upon me as the overseer of FLCC, I now anoint you with oil in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Pastor Oscar, by the authority that has been vested upon me as the overseer of FLCC, I now anoint you with oil in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Pastor Ver, by the authority vested upon me as the overseer of FLCC, I now anoint you with oil in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Pastor Rodel, by the authority vested upon me as the FLCC overseer, I now anoint you with oil in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Akin pong basahin yung prayer ni Isaac. Yung hiniling niya sa ating Panginoon. And this is the same wish or prayer that I would like to be upon all these leaders. Naway pagpalain kayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kayo ay pasaganain at paramihin. Gamitin kayo sa pagtatag ng mga gawain sa lugar na ito. Naway ibigay niya sa inyo ang pagpapala ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, sa inyo at sa lahat ng pamilya ng FLCC, upang ariin ninyo ang lupain ito na may pahayag ang pag-ibig at pagliligtas ni Jesus sa mga taong naninirahan sa bansang ito. At ito yung pagpapala na ay pinagkaloob ng Panginoon kay Jacob, and please and do receive the same blessing. At ang Panginoon ay tumayo sa tabi nila at nagsabi, Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama, at ang Diyos na Isaac. Ang lupang tinahigan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi. Ang iyong binhi ay magiging parang alabok sa lupa, at ikaw ay kakalat sa kanluran, silangan, hilaga, at sa timog, at ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain sa pamamagitan mo at ng iyong binhi. Alamin mo na ako'y kasama mo, at iingatan kita saan ka man pumunta, at ibabalik kita sa lupain ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko nagagawa ang ipinangako ko sa iyo. Hallelujah. Everybody says, Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga taong ito, kapatid na ito na yung pinili. Hindi pa ako ang pumili, but then, Panginoon, kayo po mismo ang pumili sa kanila. At pinili mo sila sapagkat, Lord, you have found them faithful
all throughout their lives, O God. Hindi kay Pastor June, kundi they are faithful to you. They would like, Father God, through their leadership, ay may guide po nila ang buong congregation ng FLCC upang ganapin ang iyong kalooban towards the fulfillment of the Great Commission sa dakong ito. Kaya Lord, I pray that you will just be with them, anoint them, give them boldness, wisdom, Lord, everything that they need, provisions, O God, protection mula sa lahat ng gawa ng kaaway. Upang Panginoon, sa pamagitan po ng paggabay ng iyong banal na Espiritu, Father God, ay mangyari po ang iyong dakilang kalooban na hindi lamang isa o dalawa o tatlo ang kanilang ma-disciple, O God, kundi, Father God, magagamit po ang leadership team na ito plus everyone that have been discipled in this church upang ipaabot ang iyong pag-ibig, pagpapatawad sa lahat ng mga tao, hindi lamang sa mga Pilipino, kundi maging sa iba't ibang mga lahi at ang mga tao sa bansang ito. Maraming salamat, Panginoon. Kayo po ang foundation ng FLCC, and I know that as we are continually doing your will, gaya po na iyong sinabi sa iyong pagpapala, Panginoon, sabi mo nga rito na hindi mo sila iiwanan hanggang hindi nagagawa ang mga ipinangako, hanggang sa hindi natutupad ang mga ipinangako mo sa iyong mga anak. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa iyo pong nakapapuri in the name of Jesus. Amen. Praise the Lord.